So sa inyo po, ano po ang inyong naging konsiderasyon ng COMELEC? Dito po sa pag-exempt sa AKAP at ilan pang programa ng DSWD. Ma'am Corina, lagi naman po sa ating halalan, nagiging maluwag ang COMELEC lalo na't ang pinag-uusapan ay tulong o ayuda at assistance sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung sadya naman talaga mahihirap o yung mga nasa laylayan. Kaya nga lamang, dito pong mga nakakaraang panahon, nakikita natin na talagang ito ay sadyang inaabuso ng ilang politiko, ilang kandidato at ang tawag nga natin dyan ay abuse or misuse of public funds. Technically, parang vote buying yan kapag ginamit mo ng legal na dahil didistribute ito at pinamamahagi sa mga kababayan natin na sana inaunawaan naman ng mga kababayan natin na ito ay isang karapatan na dapat ay sa inyo at hindi dapat pinupolitika o tinitake advantage ng iilan lamang na kandidato. Pero maganda pong pakinggan, pero sa akin pong sariling obserbasyon, hindi po yan nasusunod. Talagang kapag may distribution po ng AKAP, o kaya po ng iba pang mga halimbawa, TUPAD, AIX, yan po'y kadalasan may kasama pong politiko o kakandidato doon po sa pagpapamahagi. Paano po ito maiiwasan o sisiguraduhin lalo na during campaign period? Tama po kayo, Ma'am Corina, at I fully agree do sa inyong observation na yan. At ito po talaga dapat, ang in charge dito at ang responsible dito ay ang DSWD. Kung kaya doon sa inisyo natin na exemption, sige, sinabi natin, sige, hindi naman kami ang ahensya na nagpapatupad dyan, pero dapat number one, na very strict na number one requirement, walang politiko, kandidato during the distribution ng kahit na anong assistance o ayuda in whatever form or name or anuman ang tawag natin dyan. Number two, kinakailangan bigyan kami ng kopya ng sinasabi nila na guidelines na kanilang ginawa para sa maayos sa pagpapatupad nito. Number three, that they will have to fully comply doon sa guidelines na kanila pong na-draft. At number four, anytime pwede namin i-withdraw, Ma'am Corina, ang exemption na inisyo namin. Total, yung kanila pong hiningi initially ng ahensya ng DSWD ay maliit na porsyento pa lamang ng kabuuang amount na nakalaan para doon sa AKAP halimbawa o kaya naman doon sa AIX. Again, we will always be receiving complaints coming from our people concerning this matter. So, tama po ba na itong AKAP ay partikular na maaaring mabenepisyuhan ng mga nakaupong congressman? Tama po ba yun? Maaari po at maaari din pong kahit mga local government officials, Ma'am Corina, ay mabibenepisyuhan lalo pat ang distribution ay gagawin sa kanilang presensya o kaya naman sila mismo halimbawa ang mamimili ng mga mabibigyan ng assistance. Ang sinasabi nga po natin, responsibilidad dyan dapat ng ahensya na masigurado na ang pagpili ng mga benepisyaryo ay na doon sa mismong criteria base sa guidelines na kanila pong na-promulgate. Ang COMELEC po kasi, Ma'am Corina, hindi naman ang DSWD at hindi natin pwedeng maihalinhin o ipalit ang trabaho natin doon sa trabaho po ng DSWD. Ayun. So, ang DSWD ngayon ang mananagot po sa inyo kung magagamit po talaga yung AKAP sa pamumulitika o para po sa darating na eleksyon. Ano po ang gagawin ninyo kapag mayroong ganun pong reklamo at mapatunayan po na ginagamit po ng isang kandidato? Sana po maunawaan ng lahat, kahit pa ordinaryong opisyal, empleyado ng isang kawani na humingi sa amin exemption, na yan po isang election offense. May paglabag po yan and therefore, pagka po may abuse of state resources, yan po ay kasong kriminal na may 1 hanggang 6 na pagkakakulong, may criminal and administrative liability, and at the same time, pwede po maging ground ng disqualification. Nitong nakarang election nga po ng 2022, meron kami dinisqualify ng mga governors, mayors, dahil lang sa maling paggamit ng pondo ng sambayanan. Ganun po. Mabilis naman po ang desisyon kapag ganun. Mabilis po ang proseso. Hindi Yes, po ma'am. sila makakatakbo kung sakali po. Tama po, Ma'am Corina, dahil din sa pagka may findings ng probable cause at may conviction, yan po ay perpetual disqualification to hold public office. Okay. So, huling tanong na lamang po, kumusta na po ang preparasyon naman natin para sa midterm polls? Ayo po, Ma'am Corina, ay ongoing ang printing ng ating mga balota. Nasa may Bangsamoro area na po tayo sa pag-imprenta ng balota. Hopefully, 77 days po nating matatapos ang pag-imprenta ng more or less 71 million na mga balota ng buong bansa. And of course, pinaghahandaan na rin po namin yung pagtitraining ng ating mga guro na magsisilbi bilang electoral board members. At bukas po, nasa Camp Crame tayo dahil ilalantad po natin, ilalahad sa sambayanan yung mga areas of concern natin, whether red category, orange category, o yung tinatawag na
green category. Ayun. So, maraming salamat po sa inyo. Tsaka ako na po tatanungin kung ano yung red, green at yellow. Red, green o yellow ba yun? Okay, yung mga categories na yan habang papalapit po ang eleksyon. Naintriga ako doon. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia.